bawat araw ay maaaring maghatid sa iyo sa karanasan ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na iyong kilalanin at tanggapin si Hesukristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay at mangyaring pagyamanin at panariwain ang kanyang katapatan sa pakikipagniig at pakikinig sa kanya bawat araw o day by day. Ang Day by Day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay Kristiyano. Halina't mapagpala sa mensaheng hatid ng Day by Day. Narito po ang ikalawang bahagi ng mensahe ni Pastor Ed Lapiz na pinamagatang Say No. Matthew 20:20. Hindi pa sapat na yung magkapatid, humihiling na sila'y paupuin sa magkabilang panig ni Jesus. Dumating pa yung nanay. The mother of James and John came to Jesus with her 2 sons. She knelt down and started begging him to do something for her. At yung pala yun, yung mga anak ko po, paupuin nyo sa inyong magkabilang kaliwat kanang tabi. May niling-niling pa ito at may begging-begging. Of course, Jesus said no. Jesus says no to a dramatic, emotional plea. Kasi blackmail yan. Mga kapatid, hindi ko mo iniyakan kayo, yes na kayo. Hindi ko mo lumuhod, nagmakaawa, yes na. Kung yung inilalapit nila ay talagang dapat no, kasi sila maglupasay, magtumbling, gumulong, lumipad, no pa rin yun. Hindi yung pag lumaglag na ang luha, hindi mo naman no. Dapat marunong ka mag-no. Itong babaeng ko lumuhod pa. Jesus says no to a vain intercession and to a vain intercessor. Alam niyo yung mga kulang sa katwiran, yung ang kanilang mga request ay hindi valid, alam nilang hindi papasa kung pag-iisipang mabuti, dinadaan sa iyak o dinadaan sa galit. Yung asawa mo, umuwi na nga madaling araw, pagdating siya pa yung galit, ayaw lang nung matanong kung saan siya galing. Kaya siya pang galit. So, ikaw pang galit? 2:00 na ngayon. Darating, ikaw pang galit. Diba? Pero nagagalit-galitan para matamimi ka na emotionally. Para huwag ka na magtanong. It is your right as a wife to ask. Sino ang kasiping mo? Diba? Ganoon. Yung matapang ka, hindi yung nasigawan ka lang ng kote, ligpit ka na sa isang sulok. Dapat marunong kang manindigan sa tama. Dahil maraming mga ganyan, emotionally, kunwari galit, kunwari malungkot, kunwari umiiyak. Meron pa nga, nahihimatay eh. Yung talagang hindi niya nakukuha yung gusto niya, nahihimatay siya. Baka katabi niyo, kayo magbubuhat niyan. Hayaan niyo manigas. Kasi arte, don't be taken in by emotional drama. Say no to agenda-driven intercessors. Kung minsan, may gustong humingi sa'yo, alam niyang hindi niyo makukuha. So, sinong gagamitin niya? Nanay mo, kapatid mo, asawa mo, anak mo, kahit sino yon, doon siya lalapit, ilapit mo naman ako. Yan yung mga intercessors. No? Pero, bakit kayo papayag na mamanipulate ng isang intercessor? Kung malapit ka talaga sa akin, dapat isipin mo pag malasakitan ako. May inilalapit ka na pag pinagbigyan ko, lugi ako, kawawa ako, inilalapit mo pa rin. So, anong gusto mong gawin mo sa akin? Mapahamak ako? So, huwag niyong pagbigyan yung mga ganong intercessor na alam niyang mapapahamak kayo, malulugi kayo, may inilalapit pa rin siya, hindi siya concerned sa inyo. Say no. And very importantly, do not intercede for users and for abusers. Pero iba kasi medyo may kayabangan. Pag sinabi ng isang, alam mo, sino kaya ang kilala ni Mayor? Sino bang may kilala kay Mayor? Kasi may kailangan lang ako. Ako kilala ko, halika, bahala, dadaling kita doon. Yung maipagyabang lang sa'yo, nakilala niya, kahit na yung Mayor, ipahamak niya sa hinihingi mo. May mga ganon yung maipakita lang nila na meron silang influence. Kahit yung influence peddling nila is wrong. Say no. Jesus taught us how to say no. Ito, nanay pa yung dumating, nag-iiyak, lumuluhod-luhod pa. No. Hindi siya madadala ng mga luha-luha kung hindi maganda ang layunin nung lumuluha. Mark 14:3-6. Jesus was eating at the home of Simon
when a woman came in with a very expensive bottle of sweet-smelling perfume. After breaking it open, she poured the perfume on Jesus' head. This made some of the guests angry, and they complained, "Why such a waste? We could have sold this perfume for more than 300 silver coins and given the money to the poor." So they started saying cruel things to the woman. But Jesus said, "Leave her alone. Why are you bothering her? She has done a beautiful thing for me." Pagka mahal-mahal na pabango, ibinuhos siya kay Jesus. Sabi ng mga nagbabanal-banalan, "Sayang, dapat ibinenta, yung pinagbentahan, ibinigay sa poor." Sabi ni Jesus, "Huwag niyo siyang pakialaman. Ikinasisi ako ang kanyang ginagawa." Jesus says no to opposition to the woman's ministration to Him. Jesus says no to unbelievers' definition of wastefulness and their hypocritical concern for the poor. Sino ang magsasabi kung ano ang extravagant, kung ano ang wasteful? Is it extravagant? Is it wasteful? When people burn candles and incense in the altar of faith, when people offer flowers to their God, some people will call that vanity, some people will call that extravagance, but those people who will call it so are unbelievers. They do not believe, they do not understand. Let no one tell you what is luxurious. Mayroong magsasabi sa iyo, "O bakit ganyan ang binibili mo? Bakit ganyan ang kinakain mo? Bakit ganyan pinapamalengke mo?" Lalo biyanan ko minsan, yan ang mahilig magsabi niyan. "Sobrang luho na yan." Well, you know what is good for you and for your children. At kung tama yung biyanan mo, sundin mo. Tama po kayo, nanay, iibahin ko na lang. Pero kung alam mong hindi tama, kailangan mo yon, hindi mo kailangan sumunod. Pero ipaliwanag mo ng mabuti, politely, nicely. You can say no, but politely, nicely, diplomatically. But you can say no. Isang magandang training yan talaga kahit sa ating mga bata. Hindi naman kung managnono, galit na agad, padabog. You can say it sweetly and nicely, but firmly. Say no to impositions on and frustrations of your values. Yung mahalaga sa'yo. Mahalaga sa'yo Sasabihin ng babae, mahalaga sa akin na ibuhos ko to kay Jesus. Bakit pinipilit nyo ibigay ko sa mahihirap? Di kayo magbigay kayo sa mahihirap. Gusto nyo pala Ito ang gusto kong gawin Para sa akin, ito ang devotion ko sa Kanya. Ito ang pagtanaw ko ng utang na loob. Yung aking very expensive gift na perfume. At sabi ni Jesus, kahit saan pa man, mapag-uusapan ng babaeng ito dahil ikinalugod ko ang kanyang ginawa. So what is wasteful? What is extravagant? Sino ang magsasabing, walang kwenta yung pangarap mo na maging dentist, walang kwenta yung pangarap mo na maging artist, maging musician. Kung may kwenta sa'yo di may kwenta yun. At hindi mo dapat baliwalain yung mahalaga sa'yo dahil lang sa iba ay baliwala yun. Sino pa ang maninindigan para sa may kwenta sa'yo, kundi ikaw? Kung mahalaga sa'yo, di mahalaga. Kung natatakot ka sa ipis, may nagsasabi sa'yo, ipis lang natatakot ka? Sa natatakot ako Ikaw, hindi ka natatakot. Sige, magbulsa ka namang ipis. Magtago ka namang ipis sa bag mo. Pero ako natatakot. So huwag mong tagalin yung takot ko. Hindi pwedeng i-impose natin sa iba yung sarili natin. Bakit malidilim lang ng kwarto, natatakot ka? Ako hindi. Di ikaw, kung mag-ilaw, pero ako mag-iilaw. Hindi mo kailangang idikta sa iba kung ano yung mahalaga sa'yo. Kasi ang bawat tao, may iba-iba talagang pinanggalingan, pinaghuhugutan, at paroroonan. So do not be controlled by people's to-me-ness. To me, that's not important. Therefore, it should not be important to you. Ganon. To me, hindi naman nakakatakot ang dilim. Dapat di ka rin matakot. To me, puro to me. Ikaw pala yan. Di ikaw, buntot mo, hilahin mo. Pero huwag mong ipahila sa akin ang buntot mo kasi buntot mo yan May iba akong buntot ko na ako ang ihila na hindi ko rin ipapahila sa'yo. Very important to have this kind of autonomy and independence from other people's control. Luke 10:38-42. Nagpunta si Jesus sa bahay nila Martha at Mary na magkapatid. Si Martha busy sa kitchen, si Mary nakikinig sa turuan na iniisip ng iba, pang lalaki lang makinig dyan, dapat sa kusina ang babae. Sabi ni Martha kay Jesus, kukonsintihin niyo ba yung kapatid ko na yan na nakaumpok sa mga lalaki? Sabihin niyo, go to the kitchen where women like us belong. Ang dami-daming gagawin. At sabi ni Jesus sa Luke 10:38-42, Mary has chosen the better thing. It will not be taken away from her. So Jesus says no to Martha's imposition on Mary. Kahit siya yung ate.
Jesus says no to Martha's misunderstanding of women's role in the ministry and in society, and on Martha's misunderstanding of what's important. Sa kanya, ang mahalaga makapaghain ng masarap na pagkain, makapag-ayos ng kusina, maganda ang hain. Kay Mary, ang mahalaga makinig sa turo ni Jesus. Sabi ni Martha, mahalaga sa akin ang kitchen. Sabihin mo sa kapatid ko, pahalagahan din niya yung kitchen. Sabi ni Jesus, sa kanya, mahalagang matuto. Actually, mas mabuti yon. So, huwag mo siyang pilitin. Say no to limitations on personal growth set by tradition, by other people's opinions and beliefs, even by so-called authoritative figures. In that case, si Ate Martha. Pero sabi ni Jesus, no. Gusto mo magkusina, ikaw na lang. Martha will stay here with the men because she likes to learn. Do not limit people according to your opinions, according to your beliefs. Nung araw, ang mga magulang hindi nagpapaaral ng mga anak na babae, babae ka naman, manganganak ka lang, mag-aalaga ka lang ng mga bata, huwag ka na mag-aral. Kasi sa kanila, ganun dapat. Mabuti na lamang at marami nang nakalaya sa ganung pananaw. Dapat apply to me-ness. To me, dapat mapakaasim ng sinigang. Hindi yung sinigang kong niluto ang maasim, but to you, ang sinigang mo dapat matamis. Sige, hindi sinigang mo. Magsigang ka ng sinigang mo, sisigang ko ng akin. Hindi natin ini-impose sa iba ang ating mga paniniwala. Lalo sa mga bagay na hindi naman moral yung issue, hindi naman heaven and hell ang nakataya. Luke 11:27-28. While he was saying this, a woman in the crowd raised her voice and said to him, "Blessed is the womb that bore you and the breasts that nursed you." But he said, "Blessed rather are those who hear the word of God and obey it." Nagtuturo si Jesus, meron isang babaeng biglang pumapel, sa niya, blessed ang sinapupunan na nagsilang sa'yo. Blessed ang mga dibdib na nagpasuso sa'yo, na nag-nurse sa'yo, referring to Mary. Blessed ang nanay mo. At sabi ni Jesus, blessed rather are those who hear the word of God and obey it. Jesus rejects the notion of blessedness as being a family franchise, as being based on blood relations, and extended blessedness as a racial or national privilege. Kay Jesus, blessedness is personal. Kung yung nanay ko, nakikinig sa salita ng Diyos, sumusunod siya, edi blessed siya, pero hindi siya blessed dahil lang nanay ko siya. Hindi siya blessed dahil lang kapatid ko siya. Hindi siya blessed dahil lang pinsan ko siya. Kung personally siya ay nakikinig sa Diyos at sumusunod sa Diyos, yun ang pagiging blessed. So say no to people's undeserved claims to privilege, sometimes at your expense. Kung mo pinsan mo, kung mo kapatid mo, kung mo hipag mo, ang dami-dami na nilang iaabusuhin in your name, especially kung may konti kang name, say no to that. Ang hirap-hirap mo na gumawa ng pangalan, ng reputasyon, na igalang ka sa iyong profesyon, magkaroon ka ng konti man lamang na anino at timbang, tapos aabusuhin ang lahat ng mga kamag-anak mo, kapatid niya ako, pinsan niya ako, mga ganon. Huwag kang pumayag na ganon. Say no to being used and abused by relations. Hindi tayo hindi kumisan makatanggi. Kaya maraming nako-corrupt. Nung naging mayor, nung naging governor, nandyan na lahat ng kamag-anak, kanya-kanyang request. Say no. Especially kung naging kamag-anak mo lang siya, nung successful ka na, wala naman siya contribution sa iyong pagiging successful. Heto ngayon siya, gustong umani ng di niya tinanim. Say no. John 11:21-23. Martha said to Jesus, "Lord, if you had been here, my brother would not have died. Yet even now I know that God will do anything you ask." Jesus told her, "Your brother will live again." Dahil namatay si Lazarus nang wala si Jesus, gustong manisid itong Martha. Kung nandito lang sana kayo, hindi yan namatay. But Jesus says no to Martha's blame game and to Martha's hopelessness. In fact, Jesus channels Martha's resignation to hopefulness. Sabi niya, your brother will live again. End of conversation. Tama na ang sisihan. So say no to blame games. Lalo sa pamilya na may nangyari hindi maganda, nagkaroon ng trahedya, nagkaroon ng kung ano-ano. Kung hindi mo naman sinadya, hindi mo pinlano mangyari yon, huwag mo rin tanggapin ang pagsisi nila sa'yo. Pare-pareho lang kayong beyond your power ang nangyari. And do not blame and stop blaming people. Kumisan pag may nabigo, may nasaktan, may namatay, gusto-gusto nating may ibang sisihin para may mapagbuntunan tayo ng ating negative energy. But don't do that.
Lalo't alam mo na hindi rin gusto ng tao yun nangyari. Sa nasunog niya yung bahay niyo, di naman niya sinasadya. Hindi mo na siya titigilang sisihin. So meron siyang nagkamaling nagawa, nalugi kayo, hindi naman niya sinadya. Stop the blame game and say no to hopelessness and despair. John 2:1-4, dami example, but we'll stop with this one. On the third day, there was a wedding at Cana in Galilee, and the mother of Jesus was there. Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine gave out, the mother of Jesus said to him, "They have no wine." And Jesus said to her, "Woman, what concern is that to you and to me? My hour has not yet come." Kasalan, naubos na ang alak, matitigil na ang pagsasaya, ang pagtitipon, concerned si Mary. Kamag-anak nila siguro yung lalaki na siyang host. Sabi niya kay Jesus, wala na silang alak. Ibig sabihin, do something. Mag-miracle ka dyan. Sabi ni Jesus, babae, ano ba yan? Anong pakik ko dyan? Anong pakik mo dyan? Bakit natin ito papakialaman? Sabi niya, hindi pa dumating ang tamang panahon. Jesus denies the request of his mother to perform a miracle, but he relents. Ginawa din niya. Naghimala din siya. Yan ang kanyang unang himala. Anong lesson? Say no. But be ready to change your mind. To say yes. When yes is merited, when yes gets merited, when it becomes reasonable, or when it becomes beneficial to most people, then be willing to change your mind. In other words, makinig ka rin sa reason, makinig ka sa context, makinig ka sa pros and cons, and be willing to change your mind. Even if you already said no. When sure that the proposal is bad or not good, say no. When unsure, say, I shall see. Sabihin nyo nga, repeat after me, I shall see. Go! That important sentence will prevent so many problems from pestering you. Isa pa. 1, 2, 3. Masterin nyo yan. Mare, pautang naman, oh. I shall see. Diba? Hindi yung yes ka agad o no ka agad. Diba? Merong, pwede ba? 5 years from now, ibigay mo na sa akin yung bahay mo. No, I shall see. You know the wisdom? Don't commit. Especially when you don't really understand. Huwag kayong yes ng yes kasi ang hirap bawiin. Ngayon, ayaw mo naman mag-no dahil sasama ang loob o talagang gusto mo pang i-consider, say what? Masterin nyo yan. Iiwas kayo yan sa napakaraming problema sa buhay. Kasi maraming napahamak dahil nag-yes agad. Don't be quick to say yes. Don't be quick to commit yourself. At kung napasubo, kumawala. Napa-yes ka. Napag-isip-isip mo, ano ba itong nagawa ko? Bakit ako nag-yes? Tawagan mo agad, textan mo agad. Naku, binabawi ko na yung yes ko. Kasi inaantok lang ako kanina. Kailangan bawiin mo yon. Hindi ka papayag na nakatali ka dahil lang nag-yes ka. Proverbs 6:1-5. At ito yung pag-guarantee sa utang ng iba. Nag-guarantee ka, pumirma ka. Kung hindi siya makabayad, di ikaw magbabayad? My child, suppose you agreed to pay the debt of someone who cannot repay alone. Then you are trapped by your own words. And you are now in the power of someone else, yung nagpautang. Here is what you should do. Go and beg for permission to call off the agreement. Do this before you fall asleep or even get sleepy. Save yourself just as a deer or a bird saves itself from hunters. Sabi ko nun, napa-oo ka, nag-guarantee ka, pumirma ka. Naku, bawiin mo agad. Huwag ka muna magpahinga, huwag ka muna matulog. Kailangan palayain mo ang sarili mo dahil na-realize mo na na-trap ka pala eh. Parang ibon na na-realize niya, na-trap siya. Yung usa, na-trap siya. Kakawala yan, pipiglas. Yan ang gawin mo kung napasubo ka, ngayon nakatali ka, at nakataya ang iyong kinabukasan dahil sa isang mong oo. Kaya may mga lumalapit sa akin, may mga invitation na ang kasal. May mga ninang na, Pastor, para pong nagdadalawang isip ako sa pagpapakasal. Cancel, anak!
Cancel right now. Immediately. Paano po nakalabas ang imbitasyon? Dahil lang may imbitasyon na, itutuloy mo? Nakuha na po yung mga ninang. Dahil lang nakausap mo na yung mga ninang? Kung hindi ka talaga decided, call off the engagement. Get out of it. Buhay mo nakataya. I will understand. Mga magulang ko po, baka ako pagalitan. Mga magulang mo ang dapat mag-support sa iyo Dahil ikaw yung nagbabago ng isip, mahal ka nila, gusto ka nila makalaya. Ba't ka nila pipilitin? Dahil lang nakakahiya? Ano bang mahalaga? To save face o to save you from a lifetime mistake? So kung mawala kayo, kung talagang sa palagay nyo, nasakal kayo, nagkamali, get out of it. Ecclesiastes 5:2, do not be quick with your mouth. Do not be hasty in your heart to utter anything before God and before people, if I may add. Church, remember this. Do not make commitments when emotional, when angry, when sad, when happy, when afraid. Kasi malamang hindi matino ang desisyon nyo. Huwag kayong gagawa ng commitment that costs more than 5,000 pesos or more than 2 weeks of commitment pagka kayo ay emotional. Baka hibang lang kayo nun. Kaya yung mga hibang na hibang sa pag-ibig, ibinibigay lahat ng kanyang mga alahas, mga pera, bank account, tapos biglang isang araw nagising na hindi pala in love, sising-sisi. Don't make important decisions when you're emotional. Sabi ng matatanda, nung uso pa yung naglalakad ng walang sapin sa paa, nakayapak, pag nakatapak ng tinik, lumulubog sa paa mo. Ang naglalakad ng marahan, kung matinik ay mababaw. Ang naglalakad ng matulin, kung matinik ay malalim. Say no to invitations, to impositions, to manipulations that you do not like. Niyayaya ka mag-abay sa kasal, ayaw mo talaga. Yung iniisip mo na stress ka, say no. But if you have to say no, tune it to the sound of a near regret. Yung no na parang halos nagsisisik at ayaw mong ino, pero no pa rin talaga. Flavor it with some sweetener. Try not to send people away empty-handed. Halimbawa, gusto kang kuhanin abay sa kasal o ninang sa kasal. Sa sulu ha, sa sulu gagawin. May kalayuan ng konti. Ayaw mo talaga. Pwede mo naman sabihin na, alam mo, hindi ko talaga magagawa. Pero pag nandito na kayo mag-asawa, iti-dinner ko kayo, isama nyo kung sino nyo gusto kasama. Mas makakatipid ka rin, no? Pero mag-aeroplano ka pa. Always give something. Laging ganun. Halimbawa, meron siyang gusto sa iyong kunin. Inuutangan ka ng 100,000. So mo, alam mo, hindi ka na mapapautang ng 100,000. O, eto ang 50 pesos. Sa'yo na yan. Bigay ko na. Always give something para hindi naman zero-zero. Para medyo may kutsyon yung pagbagsak ng kanyang request. Importante yan. But be discerning. Be innocent as doves. Be wise as serpents. Mahalaga, huwag ka magko-commit agad. Kung alam mong hindi mo alam. Kung alam mong no agad. Pero kahit alam mong yes na yes, ano sasabihin mo? Because it will give you time to think about it. At kung ikaw ay pa-religious, pa-banal, ano sasabihin mo? Ipagpe-pray ko muna. Diba? Ganun yung pagpe-pray ko muna. Yan ang mga sinasabi nung ayaw mag-commit. Mga kapatid, be free because Jesus wants you free. Say no if you have to. Ang katatapos pong ikalawa at huling bahagi ng mensahe ni Pastor Ed Lapiz ay pinamagatang Say No. Iyong napakinggan ang Day by Day. Inihatid ng Day by Day Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.